Paano mula sa buto, nabuhay ulit yun na parang isang aso? Story time. Ako si Rams, at merong kwento sa akin yung tito ko nung nabubuhay pa yung tatay nila. Meron daw yung alagang Sigbin. Tubong Zamboanga del Norte sila. Isang araw, nagkayayaan daw silang magpipinsan na umakyat ng bundok kasama ang tatay nila tito. Nung nakaredy na silang lahat, yung isang pinsan ni tito, nagsabi yun ng, "Tara, alis na tayo! Saan na tatay mo? Sasaing pa sa likod eh." Hanggang dumating daw ang tatay nito at sinabihan sila na susunod na lang daw siya doon. Kaya nauna silang magpipinsan na baybayin ang masukal na gubat at matatarik na mga bato. Mga halos 2 oras din daw nalakaran yon bago ka raw makarating sa tuktok ng bundok kung saan may kubo ang tatay nila tito. Ilang beses din silang huminto para magpahinga at kumain. Minsan namimita sila ng mga gulay at prutas para may kainin sila sa daan. Makalipas ang humigit 3 o 4 na oras, nakarating na rin sila sa kubo. Pero nagulat sila nang makita nila ang tatay ni tito na nasa kubo na. Pati ang tito ko raw, gulat na gulat kung paano na unang nakaakyat sa kanila yon. Wala naman daw shortcut ang papunta sa tuktok ng bundok na yon. Ang isa pang nakakapagtaka, parang kanina pa raw yun doon dahil nakita na lang nila itong nakahiga sa duyan at nakapagluto na rin daw ng mga ulam. "Oh, nandiyan na pala kayo. Ang babagal nyo naman." "Paano kayo mabilis na nakakit dito, tito? Saan kayo dumaan?" Ngumiti lang daw to at sinabihan silang magpahinga at kumain. Matapos silang magpahinga at kumain magpipinsan, kanya-kanya na silang kuha ng mga gulay at halaman na tanim doon. Mahilig daw kasi magtanim yung tatay ni tito sa lupain niya. May mga prutas din daw doon tulad ng langkat mangga. Nung uuwi na sila, nagpahuli ulit ang tatay ni tito at nauna silang magpipinsang bumaba. Pero pagdating ulit nila tito sa bahay nila, nandun na kaagad ang tatay niya. Takang-taka raw sila kung saan dumaan yun pero tikom daw ang bibig ng tatay ni tito at niningitian lang sila nito. Niloloko pa raw sila noon na napakabagal nila kasi hindi raw sila lumaki sa bukid at bundok. Hanggang dumating daw ang araw ng piyesta nila. Lahat ng taga-baryo nila ay maraming handaan. Tapos nung araw na to wala raw si tito sa Zamboanga dahil nasa Manila raw siya nagtatrabaho. Pero dahil pinauuwi daw siya ng magulang niya, umuwi raw siya. Pagdating niya, nagulat daw siya kasi ang dami raw handa. Nagtaka siya kasi wala naman silang alagang hayop o pambili ng karne na ipanghahanda. Hindi naman daw kasi ganun kalaki ang sahod niya sa Manila ng panahon na to. At isa pa raw, malayo pa ang anihan ng prutas at gulay. Kaya paano raw magkakaroon ng tatay niya ng pera panghanda? Inisip niya na lang daw na baka nangutang ang tatay niya. Pagkita niya raw sa mga nakahain sa mesa, halos lahat daw ng putahe nandun, maliban lang sa lechon. Pero nagtataka daw siya sa tatay niya kasi lahat ng kumakain sinasabihan nito na ilagay ang mga natirang buto sa kawa o yung malaking lutuan. Akala daw niya nung una para daw may pagkain ng aso nila. Matapos daw ang kainan, inuman at kasiyahan para ipagdiwang ang piyesta. Alas 12 ng hating gabi. Sila-sila na lang daw nito sa bahay nila. Lumabas daw ng kwarto si tito para uminom sana ng tubig nang makita niya raw ang tatay niya na nakaupo habang may mga nakatirik na kandila at nasa harap niya raw yung kawa na may mga lamang buto. Tapos dinadasalan niya daw yun ng Latin. Hindi raw maintindihan ni tito yung mga katagang sinasambit ng tatay niya hanggang bigla raw may malakas na hangin ang dumampi sa balat nila. Nagulat daw siya na yung mga buto sa kawa ay unti-unting umaangat at unti-unting nabubuo yun sa anyong aso. Tapos biglang nagkaroon daw ng laman yon hanggang tuluyan daw yun nabuhay. Kakaiba raw yung aso na yon. Napakalaki raw. Parang pabaliktad daw yung itsura nun. Parang nakayuko daw na susugurin ka. Tapos ang nakakatakot pa raw, mapupula ang mga mata nito at mabalahibo raw yon. Hindi raw makagalaw sa kinatatayuan niya si tito hanggang nakita siya ng tatay niya at sinabihan siya nito na, "Huwag kang matakot. Mga Sigbin yan. Matagal ko nang alaga ang mga yan. Meron akong ritual na ginagawa para pakainin sila. Kung wala ang ritual na to, hindi sila susunod sa akin at tiyak na papatayin nila ako. Uuubusin nila ang mga tao rito. Yan din ang sinasakyan ko kaya mabilis ako nakakarating sa tuktok ng bundok nang walang nakakakita sa akin. At yung karne nila, pwede nilang ipakain sa amo nila. Basta kailangan matira ang mga buto nito para muli ko silang mabuhay gamit ang mahiwagang ritual. Kaibigan at kaaway ang isang Sigbin. Depende kung paano sila itatrato. Kung hindi mo kaya magsakripisyo ng buhay mo para sa kanila, huwag ka na lang mag-alaga nito. Sige na anak, huwag mong ipapaalam kahit kanino ang tungkol dito. Hindi ito basta-basta natatanggap ng mga normal na tao." Matapos daw mamatay ang tatay nila tito, hindi niya na raw muling nakita ang mga Sigbin nila.